propesiya ba ng Ilam sa Jeremiah 49 ay laban sa modernong Iran? Now, sa mga nagdaang taon, habang tumitindi po ang tensyon sa Middle East, may isang propesiya sa Biblia na madalas lumalabas sa mga diskusyon online. Ito ay ang propesiya laban sa Ilam sa Book of Jeremiah chapter 49. May mga nagsasabi na ang propesiyang ito ay may kinalaman sa modernong Iran. May ilan pang nagsasabing maaring ito ay hulang nagsasabi ng isang malaking pag-atake o pagkawasak sa rehiyong iyon sa mga huling araw. Pero may isang mahalagang tanong na madalas hindi na pag-uusapan. Natupad na ba ang propesiyang ito sa kasaysayan? Posible bang ang hulang ito ay hindi tungkol sa modernong geopolitics, kundi tungkol sa mga pangyayari na naganap na mahigit 2,000 taon na ang nakalipas? Upang maintindihan po ito, kailangan nating balikan ang kasaysayan ng isang sinaunang kaharian na tinatawag na Ilam. Ano ba itong Ilam? Sa Biblia, ang pangalang Ilam ay lumilitaw sa ilang bahagi po ng Old Testament. Ito ay tumutukoy sa isang sinaunang rehiyon sa silangan ng Mesopotamia. Ang lugar na ito ay matatagpuan po sa rehiyon na ngayon ay bahagi ng modernong Iran. Sa sinaunang panahon nga po, ang Ilam ay isang makapangyarihang kaharian. Ang kanilang kabeserya ay ang lungsod ng Susa na naging mahalagang sentro ng politika at kultura sa rehiyon. Sa katunayan nga po, ang lungsod na ito ay binanggit din sa iba't ibang bahagi ng Biblia, kabilang na po ang Book of Daniel. Ang Ilam po ay kilala sa kanilang husay sa digmaan, lalo na sa paggamit ng pana at palaso. Dahil nga po dito, kanilang mga mandirigma ay kinatatakutan sa maraming bahagi ng sinaunang Near East. Sa Book of Jeremiah chapter 49 verse 35 hanggang sa 36, may isang propesiya laban sa Ilam. Sinabi doon, babaliin ko ang pana ng Ilam, ang paunahing sandata ng kanilang kapangyarihan. Ang pahayag po na ito ay napakahalaga. Ang pana o bow ay simbolo po ng military strength ng Ilam. Kaya kapag sinabi ng Diyos na babaliin niya ang kanilang pana, ang ibig sabihin po nito ay mawawala ang kanilang kapangyarihan bilang isang militar na kaharian. Ngunit hindi po dito natapos ang propesiya. Sa susunod na verse, sinabi niya, ipapadala ko ang 4 na hangin laban sa Ilam at ikakalat ko sila sa lahat ng direksyon. Ang larawan po ito ay nagpapakita ng pagkawasak at diaspora. Ang isang bansa po na dating makapangyarihan ay mawawasak at ang kanilang mga tao ay ikakalat sa iba't ibang lugar. Dahil nga po dito, maraming modernong interpreters ang nagtatanong, ito ba ang isang propesiya tungkol sa modern Iran? O ito ba ay natupad na sa sinaunang kasaysayan? Upang sagutin po ito, kailangan pa nating tingnan ang isa pang propesiya sa Biblia. Isang pangitain na nakita mismo ni propetang si Daniel. Now, sa Book of Daniel chapter 8, may isang napakadramatic po na vision ang propetang si Daniel. Sa pangitain po ito, nakita niya ang dalawang hayop. Ang una ay isang ram o lalaking tupa. Ang pangalawa naman ay isang higot o lalaking kambing. Ang ram po ay may dalawang sungay at inilarawan bilang isang kapangyarihan na nananakop sa iba't ibang direksyon. Ngunit pagkatapos nga po may dumating na goat mula po sa kanluran. Mabilis itong gumalaw at sinalakay ang ram. Sa laban pong iyon, ang goat ang nagtagumpay. Ang ram ay natalo at nawasak. Now, ang kahanga-hanga nga po sa vision na ito ay ang katotohanan na hindi na kailangan hulaan kung ano ang ibig sabihin nito. Dahil ang interpretasyon po ay ibinigay mismo sa loob ng aklat ni Daniel. Sa Daniel 8:20, sinabi nga po dito, ang ram na may dalawang sungay ay kumakatawan sa hari ng Media at Persia. Sa madaling salita, ang ram ay simbolo ng Persian Empire. Samantala sa Daniel 8:21, sinasabi naman na ang he-goat ay kumakatawan sa hari ng Greece. Ibig sabihin, ang goat sa vision ay simbolo po ng Greek Empire. At kung titingnan po ang kasaysayan, may isang tao na eksaktong tumutugma sa paglalarawang ito. Noong ika-4 na siglo BC, may isa pong batang hari mula sa Greece na nagsimula ng isang kampanya na magbabago sa kasaysayan ng mundo. Ang kanyang pangalan po ay si Alexander the Great. Sa loob lamang po ng ilang taon, sinimula niyang sakupin ang mga teritoryo ng Persian Empire. Noong taong 334 BC, tumawid siya sa Asia Minor at nagsimula ang kanyang kampanya laban sa Persia. Isa-isa niyang tinalo ang mga hukbo ng Persian King. Ang mga labanang ito tulad ng Battle of Issus, Battle of Gaugamela ay nagresulta po sa pagbagsak ng Persian Empire. Sa madaling salita, ang Greek Empire ang goat mula sa kanluran na sumalakay at tumalo sa Persia. Eksaktong tulad po ng inilarawan sa vision ni Daniel. Nang matapos nga po ang mga labanang ito, bumagsak ang Persian Empire na dating pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo. Ang kanilang mga lungsod po, kabilang po ang Susa, ay napasailalim sa kontrol po ng Greek forces. Ang mga rehiyon tulad po ng Ilam ay nawalan po ng kanilang dating kapangyarihan. Sa kontekstong po ito, madaling makita kung paano natupad ang propesiya sa Jeremiah. Ang bow of Ilam ay ang kanilang military strength ay nabali. Ang kanilang kapangyarihan ay nawasak.
Ngunit may isa pang kahangahangang detalye sa propesiya ni Daniel. Matapos nga pong talunin ng goat ang ram, sinabi sa vision na ang kanilang malaking sungay ng goat ay biglang nabali. Pagkatapos nga po nito, apat na bagong sungay ang tumubo kapalit nito. Sa kasaysayan, ito po ang eksaktong nangyari. Noong 323 BC, si Alexander the Great ay namatay ng biglaan sa edad na 32. Ang kanyang imperyo ay napakalawak mula sa Greece hanggang sa India. Ngunit dahil wala siyang malinaw na kahalili, ang imperyo ay nahati. Pagkatapos nga po ng kamatayan ni Alexander, ang kanyang imperyo ay hinati sa apat na pangunahing kaharian na pinamumunuan ng kanyang mga general. Ang mga kahariang ito ay kilala sa kasaysayan bilang mga Hellenistic kingdoms. Kabilang na po dito ang kaharian po ni Seleucus I Nicator sa Syria at Mesopotamia. Ang kaharian ni Ptolemy I Soter sa Egypt. At dalawa pang ibang kaharian sa Asia Minor at Macedonia. Ito po eksaktong tumutugma sa sinabi sa prophecy sa Book of Daniel na ang kapangyarihan ng goat ay hahatiin sa apat na bahagi. Now, ano pong ibig sabihin ito sa propesiya ng ilam? Kung pagsasamahin po natin ang mga piraso ng kasaysayan at prophecy, makikita po natin ang isang mahalagang pattern. Ang pagbagsak ng Persian Empire sa kamay ng Greece ay maaaring tumutugma sa mga propesiya tungkol sa pagkawasak ng kapangyarihan ng ilam. Ang kanilang military strength ay nawasak. Ang kanilang mga rehiyon ay nasakop. Ang kanilang impluensya ay nawala. Sa madaling salita, may malakas na posibilidad na ang propesiya sa Jeremiah 49 ay may historical fulfillment sa mga pangyayaring ito. Kaya nakita po natin na ang propesiya laban po sa ilam sa Book of Jeremiah na sinasabi po doon ng Diyos na ang kapangyarihan ng ilam ay babaliin at ang kanilang mga tao ay ikakalat sa apat na hangin. Ang pahayag po na ito ay matatagpuan po sa Jeremiah 49:36 kung saan sinasabi po na papadala ko ang apat na hangin mula sa apat na sulok ng hangin laban sa ilam at ikakalat ko sila sa lahat ng direksyong iyon. Ang larawan po ito ay napakalakas. Isipin niyo po ang isang bansa na dating makapangyarihan ngunit biglang nagkalat ang kanilang mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang simbolo po ng apat na hangin ay madalas gamitin po sa Biblia upang ilarawan po ang pagkakawatak-watak at pagkalat ng isang kaharian. Ngunit ang mas nakakagulat po ay ang katotohanang lumitaw. Ay ang katotohanang lumitaw muli ang parehong imagery sa isang prophecy sa Biblia. Kung babalikan po natin sa Daniel chapter 8, nakita po ni Daniel ang isang vision tungkol po sa dalawang hayop. Ang ram na kumakatawan sa Persia at ang he-goat na kumakatawan sa Greece. Sa vision po na iyon, matapos talunin nga ng goat ang ram, sinabi na ang malaking sungay ng goat ay nabali. At pagkatapos po nito, apat na bagong sungay ang tumubo patungo sa apat na hangin ng langit. Ang imagery na ito ay halos kapareho po sa sinabi ni Jeremiah. Sa Jeremiah, ang ilam ay ikakalat sa apat na hangin. Sa Daniel, ang kaharian ng goat ay hahatiin patungo sa apat na hangin. Ang pagkakatulad po na ito ay hindi po aksidente. Ito po ay nagpapakita ng isang mahalagang prinsipyo sa pag-aaral po ng Biblia. Now, isa po sa mga pangunahing prinsipyo po ng biblical interpretation na ito. Scripture interprets Scripture. Iba po ito sa Scripture alone. Ibig sabihin ng isa pong bahagi ng Biblia ay kadalasang nagbibigay liwanag sa iba pang bahagi. Ang tinutukoy po natin ay ang relasyon ng bawat teksto sa Biblia. Kapag may isa pong simbolo na lumilitaw sa iba't ibang aklat ng Biblia, madalas po itong may kaugnay sa isa't isa. Sa kaso po na ito, ang imagery ng four winds ay lumitaw po sa parehong propesiya. Ang isa ay tungkol po sa ilam sa Book of Jeremiah. Ang isa naman po ay tungkol sa pagbagsak ng Persian power sa Book of Daniel. Kapag pinagsama po natin ang dalawang propesiya na ito, makikita po natin ang isang malinaw na historical pattern. Ang kapangyarihan ng Persia ay bumagsak, ang kanilang imperyo ay nawasak, at ang kanilang mga teritoryo ay nahati sa iba't ibang kaharian. Now, matapos nga po ang pananakop ni Alexander the Great, bumagsak ang Persian Empire na dating sumakop sa napakalawak na teritoryo. Ang mga rehiyon po na dating nasa ilalim po ng Persia, kabilang na po ang ilam, ay napasa ilalim po sa bagong pamumuno. Pagkatapos nga po ng biglaang pagkamatay po ni Alexander noong 323 BC, ang kanyang imperyo ay nahati. Ito po ay pinamumunuan ng kanyang mga general na kilala po sa kasaysayan bilang mga Diadoche. Ang imperyo po ay nahati sa apat na pangunahing bahagi. Ang mga kaharian po na ito ay pinamumunuan ng mga leader tulad ni Seleucus I Nicator at Ptolemy I Soter. Ang paghahati pong ito ng imperyo ay eksaktong tumutugma sa imagery ng apat na hangin sa prophecy ng Daniel. At kapag i-connecta po natin ito sa Jeremiah, makikita po natin na ang kapangyarihan ng Ilam at Persia ay tunay na nagkalat sa iba't ibang direksyon ng kasaysayan.
Now, ang isa sa mga pinakahangahangang aspeto ng Biblia ay ang paraan po kung paano ito nakikipag-ugnayan sa kasaysayan. Ang mga propesya po hindi lamang abstract spiritual messages. Marami po sa kanila ay may konkretong historical fulfillment. Sa kaso pong ito, ang mga propesya po tungkol sa Persia, Elam at Greece ay malinaw po na koneksyon sa mga pangyayari sa ika-4 na siglo BC. Ang pag-angat nga po ng Greek Empire, ang pagbagsak ng Persian Empire, ang paghahati ng imperyo ni Alexander, ang lahat ng ito ay bahagi po ng mas malaking kwento ng kasaysayan ng mundo. Kaya bakit mahalaga po ito sa pag-aaral ng propesiya? Sa modernong panahon, marami pong tao ang mahilig po iugnay ang bawat balita sa prophecy. Kapag may tensyon sa Middle East, may nagsasabing ito na ang fulfillment ng prophecy. Kapag may digmaan sa isang rehiyon, may nagsasabing ito na ang huling mga araw. Ngunit ang pag-aaral po ng kasaysayan ay tumutulong po sa atin na maging mas maingat. Dahil maraming propesya po sa Biblia ang natupad na sa kasaysayan. Hindi po lahat ng prophecy ay tungkol po sa modern geopolitics. Ang ilan po sa kanila ay tungkol sa mga imperyo at pangyayari na naganap na libo-libong taon na ang nakalipas. Kaya kapag naiintindihan po natin ang historical context ng prophecy, may isang mahalagang aral po na lumilitaw. Ang layunin ng prophecy ay hindi upang hulaan ang bawat modern news event. Hindi po ito ibinigay upang gumawa tayo ng endless speculation tungkol sa geopolitics. Sa halip po ang prophecy ay ibinigay po upang ipakita ang isang napakahalagang katotohanan. Ang Diyos ang may kontrol sa kasaysayan ng mga bansa. Sa loob po ng libo-libong taon, maraming imperyo ang umangat at bumagsak. Ang mga kaharian ng mundo ay tila napakalakas sa kanilang panahon. Ngunit sa huli po, lahat sila ay nagbago. Isipin po natin ang mga imperyo sa kasaysayan. Persian Empire ay dating pinakamalakas na kaharian sa mundo, ngunit bumagsak ito. Ang Roman Empire ay minsang sumakop sa halos buong Mediterranean world, ngunit ngayon po ito ay bahagi na lamang ng kasaysayan. Ang mga imperyo ay may simula, may rurok at may wakas, ngunit may isa pong bagay na hindi nagbabago. Yan po ang salita ng Diyos. Sa kabila po ng pagbabago ng mga bansa, ang salita po ng Diyos ay nananatiling matatag. Ang mga propesiya sa Biblia ay nagpapaalala po sa atin ng kasaysayan ay hindi random. Ito po ay isang serye ng aksidente. May direksyon ang kasaysayan, may plano ang Diyos. At sa planong ito, kahit ang pinakamakapangyarihang imperyo ay hindi po makakatakas sa kanyang soberanya. Now, para po sa mga mananampalataya, ang pag-aaral ng prophecy ay hindi dapat magdulot ng takot. Sa halip dapat po itong magbigay ng pag-asa dahil pinapakita po nito na ang Diyos ay hindi nawawala sa kontrol. Ang mga digmaan ay maaaring dumating, ang mga bansa ay maaaring magbago, ngunit ang plano po ng Diyos ay patuloy na gumagalaw sa kasaysayan. Kaya kapag binasa po natin ang propesiya tungkol sa ilam sa Book of Jeremiah at ang vision sa Book of Daniel, makikita po natin kung paano nakaugnay ang mga piraso ng kasaysayan at kasulatan. Ang imagery ng apat po na hangin ay hindi lamang poetic language. Ito po ay isang simbolo ng pagbabago ng mga kaharian sa mundo. Ang mga imperyo ay maring tila permanente sa kanilang panahon, ngunit sa paglipas po ng mga siglo, sila ay nawawala. Ang mga imperyo po ay bumabagsak at nagbabago, ngunit ang salita po ng Diyos ay nananatiling totoo sa bawat panahon. God bless po sa ating lahat.